At some point, it looked like the president had changed his mind. And so the ES is trying to say, no, he didn't change his mind. Whether totoo yan or hindi, because of course, the ES must defend the president. Ang tingin ko dyan is, it is clear now that maybe the president isn't the one who we should be talking to, who anybody should be talking to pagdating sa mga issue na ganito. Attorney, magandang gabi sa Admar po ito. Nabanggit kamakailan ni Sec. Jen Velasco ng Kamara na verified yung unang tatlong impeachment at maaari na itong i-transmit kay Speaker, pero nabanggit niya na meron pang hahabol. So possible na isasabay ito at pag na-transmit raw ito sa opisina ng Speaker, may 10 araw para mag-decide kung ito nga ba ay uusad o isasama na sa schedule. Ano nakikita mo dito after nitong pagtitipon ng Iglesia ni Cristo? Anong senaryo ang nakikita mo dito sa mga movement na ito? Kasi parang sabi nga, anti-impeachment ito, ayaw nila tutol sila sa impeachment, heto't inihayag na verified na yung unang tatlo, may aantayin pa, and nasa opisina na papadala na sa opisina ng Speaker, Attorney. Dalawa yung consequences niya. Unang consequence niyan, kapag na-transmit yan to the office of the Speaker, it is considered as filed. And yun sa ating saligang batas, that's counted as one impeachment complaint already. Ibig sabihin, wala nang pwedeng tanggapin after that. At kung ito ay ma-dismiss, hindi na maaaring mag-file pa for 1 year. So, kumbaga, safe for 1 year. Parang inoculation yan. The other is, parang ang lumalabas dito is they're trying very hard not to make it look like they have been forced into anything. So, kailangan mag-announce sila na, tuloy pa rin, parang hindi sila affected. O, hindi may iniintay pa, therefore may ganito, and then we will transmit it. There is no single talk of dismissal, wala pang ganon. Siyempre, ayaw nilang magpakita that they have been affected in any way by the INC rally or even dun sa statement ng ating Pangulo. Ultimately, yung tingin ko is that they'll have to make a decision tuloy ba to o hindi. But the way they're acting right now is, I think that if you take great pains to do this, then baka hindi nila ituloy. Ayaw nang nilang pamuka na affected sila. Kung ito ay madidismiss, there will be a reason, and the reason will have nothing to do with the rally. Siyempre, to preserve what they think is their independent stand, independent of the president, independent of any outside influence, including the influence of the rally. Sa procedure po sa impeachment, attorney, alam kong sanay ka dito, ikaw yung dating tagapagsalita yung sa kasi magbabago na yung set ng natin, Congress, di ba, after ng elections. Maapektuhan ba ito sakali man na umusad, bigyan ng approval ang impeachment complaint na ito, tapos nagkaroon ng halalan, bagong set na naman, hindi ba siya magiging void or tuloy pa rin ang paghimay niyan with bagong set ng mga kongresista at senador? Once na-transmit, nag-umpisa na po ang process. Matatapos ang 19th Congress, it is up to the 20th Congress kung iti-take up nila. If they're going to do that, kailangan mag-set sila ng panibagong rules. Yan ang iniintay natin. Kasi normally, bago magkaroon ng serious na impeachment proceedings, nagsasagawa ang House ng set ng rules. So they did this before yung impeachment ni Chief Justice Corona. And in subsequent Congresses, meron din silang pagsasaayos ng mga rules. So in order na maisama yung change ng Congresses dito, yung change from the 19th to the 20th Congress, the 20th Congress will have to make a rule para either they can take it up or make it clear na hindi nila iti-take up because the complaint died with the 19th Congress. So dalawa yung teorya dyan. One is the 20th Congress can take it up kasi as unfinished business, or they can consider it na tapos na yung 19th Congress, if they want another complaint, then one has to be filed in the next year. So by 2026 pa yung next complaint. Opo. And ano ang dito? Kumbaga kung itutuloy pa rin nila itong paghimay dito, kumbaga aantayin lang ba nila? Kumbaga maaari bang magbago ito? Aantayin nila yung mismong halalan? Or wala talaga silang plano na i-impeach sa mga development ngayon, sa mga nakikita nyo, wala silang planong i-impeach at nandun lang talaga sila para sirain ang imahe ng pangalawang Pangulo? Well, tingin ko kasi kung mag-i-impeach sila, kailangan nag-uumpisa na sila ngayon.
Kasi nga, mahaba-haba yan, dadaan pa yan. Kung hindi sila makakuha ng sufficient signatures sa plenaryo, dadaan pa yan sa Committee on Justice. Ang Committee on Justice will determine sufficiency in form and substance. So may mini-hearing din yan. Pwede sila magpatawag ng mga witnesses, pwedeng sila yung maghimay doon and hold public hearings to do that. Mag-election na. Enero na ngayon, ang start ng national campaign para dun sa mga tumatakbo for senator, mag-umpisa ng Pebrero. Marso naman yung mga local, at saka sa Pebrero, kasama na din ng mga party list representatives. Sa Marso naman, yung mga local, at saka plus yung mga kongresista. So, in between yung kanilang pangangampanya, yung kanilang pag-aasikaso ng whatever position else they're applying for, mahihirapan sila to continue yung mga hearings that may have to be conducted in such a short time. Ito ay kung dadaan siya sa Committee on Justice. On the other hand, kung wala pa silang mga signatures sufficient na ipadala na yung reklamo sa Senado, the passage of time might not even change that. So, tingin ko, if they really wanted it, ngayon pala may umaandar na. Posible nga na ginagamit lang itong procedure na ito para tuloy-tuloy yung pagwasak or pag-attempt nila pagwasak ng imahe ng ating Vice Presidente. Kasi kahit yung pag-uusap about filing of complaints ng impeachment, nauulit-ulit yung supposedly grounds para sa impeachment na ito. Kunwari, pag-uusapan lang nila na, nagtipon-tipon yung mga nagreklamo. Pag sinulat yung storya na yun, pag-uusapan, yung reklamo kasi nakalagay ganito yung ginawa ni Vice President. So yung iteration and reiteration ng supposed na ginawa niya has publicity value eh. So as long as they keep talking about it, kahit hindi yan umaandar, it is the intention na manira pa rin, ituloy-tuloy yung kanilang paninira. At saka kung halimbawa during nasa campaign na period, doon mangangalap ng boto o pagsang-ayon, nakamasid din itong mga iba't ibang mga grupo na ito. So magdadalawang isip din sila, lalo na kung nakita nila yung pagtitipon kamakailan. At syempre, for sure, ililista ng mga grupong ito kung sino ba yung ang sa amin, ayaw namin ng impeachment. So titingnan ngayon. So maaring maapektuhan, magdadalawang isip sila o di kaya didistansya sila dito sakali man, attorney. Ay, sigurado yun, nakatala na yung mga yan, kahit ngayon pa lang. In fact, di ba may umiikot nga ng mga kwento na wala daw gusto. Ilan lang ang mga kongresista na nakapaglagda ng reklamo. Ibig sabihin, marami yung gumagawa na ng excuses para hindi nila idagdag ang kanilang signature dun sa reklamo na yon. Siyempre, maapektuhan yung kanilang pagtakbo, lalo na yung mga re-electionists. Bukod pa dyan, yung mga re-electionists na grabe yung participation sa Quadcom. Markado din po yung mga yon. At siyempre, kitang-kita ang kaputian dun sa kanilang mga buhay pa naman yung mga YouTube videos ng kanilang pag-question kay VP Inday, kay dating Pangulong Duterte, at sa iba nilang mga resource persons, quote-unquote resource persons yan. So definitely may effect yan. Dapat nagdadalawang isip sila tungkol dito. Opo, and kahapon sa naging speech din ni Congressman Rodante Marcoleta, sabi ng INC in support itong ginawa nila sa pahayag ni Marcos Jr. Na huwag ipa-impeach itong si VP Sara. Pero nakikita nyo rin po ba na may simpleng pitik din kasi natakil din doon ang mga kinakaharap ng ating bansa na dapat yun ang pagtuunan ng pansin, attorney? Oo, may listahan nga ng mga tinalakay si Congressman Marcoleta na nag-e-echo na matagal na natin din sinasabi kahit dito sa inyong programa, 'di ba, pagkain, tubig, kuryente, internet. Ang daming problema ng bayan tapos uunahin niyo talaga. This is a common sentiment eh. Magaling lang talaga yung pagkasabi ni Kong Marcoleta, tagos sa puso eh. And of course, clearly laid out siya. So in very elegant Filipino pa. Ibang klase talaga si Kong. Pero yun nga, kumbaga, para siyang programa nung nilantad ni Kong Marcoleta. Para siyang may checklist. Kung ihimay-himay mo yung kanyang speech, meron siyang parang enumeration. Yung enumeration na yon, para siyang yung contents ng report card, anong grade ang ibibigay mo? So yung sinabi niya, anong grade ibibigay mo dito? Let's say agrikultura and so on. Kumbaga, with or without yung impeachment, alam mo, stand alone siya. Kahit tanggalin niyo yung mga issue ng impeachment, ito, tatagal tong issue na to eh. Kasi kung iisipin niyo, meron ng proposal ng ibang mga tao, yung impeachment na yun para makalimutan yung mga yung failings ng gobyerno. So, yung sinasabi nila na, yan, hahabulin niyo ang VP Inday. Pero, ang self-rated poverty, tumaas. Ang self-rated hunger, tumaas. Hindi na to biro. Literally, sinasabi na ng mga tao sa mga may autoridad dyan, na ginugutom sila.
So, like I said earlier, ignore at your own peril. Ma'am, last na lang na topic. Seriously considering daw si VP na tumakbo. Sabi naman ni Franz Castro, sana di daw siya manalo sa 2028. Doon pa lang kaaga. Di ba parang, ito ba yung timeline na sinabi niya na last time na magdi-decide siya? Mukhang napaaga yata siya, ma'am, ng commit na seryoso siya na kinukonsidera na tumakbong presidente. Hindi pa rin siya commitment kasi ang sinasabi lang niya ay pinag-iisipan niya. But it comes also, yung timing niya, ang titignan ninyo. After may ganitong pahayag, ang INC, after may more than 1 million people gather in one place to, para sabihin na hindi sila sang-ayon sa pag-impeach ng vice-presidente, may parang pitik ito in addition to that, kabahan kayo. Kasi, you can only do so much. After 2025, yung mga kakampi ng administrasyon, ng mga kongresista, ng mga mayor, ay titingin na kung sino yung pinakamalakas na susunod na kandidato para sa presidente. In short, malilimdak ang current administration. So yung pagsabi ni VP Inday na iko-considera niya, it is to further that end, para makita mas lalong malimdak, if there's such a thing, mas lalong madehado na ang nakaupong presidente. Kumbaga, kung may power man siya at the start, magdi-diminish na, magsa-start na yung pag-diminish at paglilipat ng kanilang mga kasamahan. Kumbaga, simple lang naman si VP Inday pumitik, pero deadly. Parang ang sinasabi niya, if we're going to be blatantly honest about it is, kami naman. Parang gano'n So, para sa akin, parang nakakakaba rin ng konti yun. Ma'am, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong gabi at mabuhay po kayo. Salamat MJ, salamat Admar, maraming salamat sa lahat ng tagapanood. Maraming